Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, November 6 na po 2024, meron po tayong pinaka-latest na update dito nga po kay Bagyong Marce. So alamin natin ngayon mga kababayan ang kanyang pinaka-latest na track, intensity, lokasyon at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan itong si Bagyong Marce ngayong araw. Pero bago ho tayong magpatuloy, pinapaalala ko, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin ng notification bell para lagi ko kayong nanonotify sa lagay po ng ating panahon. So kaninang alas 2 ng madaling araw mga kababayan ay namataan po ang lokasyon nito nga pong si Bagyong Marce na may layo pong 365 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. At isa pa rin siyang ganap na typhoon category mga kababayan na may lakas po na 150 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. So mas bumabagal ito pong si Bagyong Marce habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin natin mamaya kung anong araw ba lalabas ng ating parang etong si Bagyong Marce mga kaibigan. Mamayang hapon naman po, tatahakin naman ni Bagyong Marce ang layo po lokasyon na 280 kilometers dito naman po sa may bandang east of Apari, Cagayan, at mas lumakas po siya sa 155 kilometers per hour pa west-northwest po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Mas bumagal pa rin siya mga kaibigan. At pagdating naman po ng November 7, madaling araw po ng alas 2 mga kaibigan, ay mas lalapit po itong si Bagyong Marce na may layong 190 kilometers east of Apari, Cagayan pa rin po siya. Stable pa rin po siya sa 155 kilometers per hour na lakas ng hangin. Isa pa rin ganap ng typhoon category pa west-northwest po ang kilos sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung kanyang track, intensity at yung mga lokasyon na posibleng daanan nito nga pong si Bagyong Marce. Dahil as of now, hindi pa naman ito talaga naglalandfall sa ating Philippine landmass pero mas lumalapit po siya dito sa may bandang Northern Luzon. So mga kaibigan, ito po yung kanyang track which is makikita natin, inaasahan po na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Marce sa ganap po na alas 2 ng hapon ng November 9, 2024 sa ganap po ng Sabado mga kaibigan. At mag-e-exit siya dito naman po sa November 8, alas 2 ng hapon, Friday po yan. Pero kung sakali po mga kaibigan, posible itong magbago pag once na humina pa yung pagkilos nga po nitong si Bagyong Marce. And as of now, naglalaro lamang po sa 10 to 15 kilometers per hour yung pagkilos niya. Papalayo po sa ating bansa mga kaibigan. Pero pag yan ay bumalik po sa 25 to 35 kilometers per hour na pagkilos, pa west-northwest po ang kilos niya mga kaibigan, ay mas mapapabilis po yung paglabas niya ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil inaasahan by Friday lalabas na ito. Pero actually, pagdating ng Sabado, nasa labas na ng par, isa pa rin ganap na typhoon category. So yung sinasabi natin na super typhoon category, hindi mangyayari dito nga po kay Bagyong Marce mga kaibigan. Na-reach na po niya yung pinakamalakas which is typhoon category lamang mga kaibigan. Hindi rin nangyaring strong typhoon dahil talagang nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw din po mga kaibigan ay meron din tayo nakataas na storm wind signal number 1 sa ilang area po ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Abra, Northern Nueva Vizcaya, kasama na rin po andyan Northern Benguet, Quirino at Northern Aurora. So mga kaibigan, eto po mga lugar na yan ay pinag-iingat po sa banta po ng pagbabaha at landslide sa mga matataas na lugar. Karagdagang impormasyon mga kaibigan dito nga po sa storm wind signal number 1. Kasama rin dyan ang Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, the northern portion po ng Benguet. Kasama rin dyan ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nabanggit ko na, ilang bahagi po ng northern portion ng Aurora at yung mga lugar po na yan ay posibleng makaranas po ng signal number 1 na may lakas ng hangin na 30 to 60 kilometers per hour within the next 36 hours. So ipapaliwanag ko, 36 hours yung pinaka-duration po niya. Hindi automatic. Pag itinaas yung signal number 1 ay mararanasan na agad-agad. Within the next 36 hours ay posible pong maranasan mga kaibigan. Marami sa ating mga kababayan, especially yung mga elders po natin na nanonood, so
sobrang kinakabahan kasi pag binanggit pong signal number 1, akala po nila sobrang lakas na, which is kung titingnan nga natin mga kaibigan, hindi naman ganoon talagang kalakas ito. So wag po tayong matakot pag naglabas ang pag-asa or update ng signal number 1 sa mga lugar natin. Bakit hindi dapat matakot? Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, ang signal number 1 natin, nasa lakas lamang ng hangin na 30 to 60 kilometers per hour. Sinabi ko na po yan. Signal number 2, 61 to 120 kilometers per hour. Yan, medyo mas malakas pa po, no? Ang signal number 3 naman ay nasa 121 to 170 kilometers per hour. Signal number 4, 171 to 220 kilometers per hour. At yung pinakamalakas, signal number 5, 221 o mas mataas pa po mga kaibigan. Ay naayon sa tala ng pag-asa hanggang signal number 4 lamang posibleng maitala sa Northern Luzon yung lakas nga po ni Bagyong Marce. Pero wag po kayong mag-alala dahil ayon din na rin sa ating pinaka-latest forecast, etong pinakamata ni Bagyong Marce po mga kaibigan ay malabo yung tsansa mag-landfall sa ating Philippine landmass. Sa ngayon na nakakaapekto ay yung maliit na trap or extension ng kanyang hangin sa ilang bahagi po ng Luzon mga kaibigan. At kung titignan nyo, bukod po dito kay Bagyong Marce, na-trigger niya din po yung northeasterly wind flow dito nga po sa ilang bahagi ng ating bansa. So inaasahan po mga kaibigan dahil dito sa banta ni Bagyong Marce ay apektado po mga kaibigan ang ilang bahagi po ng ating bansa, no? Dito sa pag-ikot niya. Yung sinasabi ko, yung hanging amihan mga kaibigan na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Mga kaibigan, ipapakita ko rin sa inyo yung track natin at dahil nga ito yung lalabas na by Friday at siguradong sa Sabado nakalabas na ito ng FAR, wala na po itong magiging efekto. So ang sinasabi ng ilan, dahil nakalabas na ito ng FAR, automatic wala na pong effect ito sa ating bansa. Yung trap po kasi o yung pinakamata nitong si Bagyong Marce ay mas maliit kung ikukumpara natin sa ibang mga bagyo na pumasok po sa ating bansa. Tulad na lamang po ni Bagyong Leon. Si Bagyong Leon, malaki yung sentro ng mata niya, malawak din yung sinasakop ng trap or extension ng kanyang hangin, samantalang si Bagyong Marce masyado pong maliit. Kaya nga tinatawag natin itong small but terrible po na bagyo kapag ka naglandfall sa ating Philippine Area of Responsibility or Philippine landmass, which is nangyari nga nasa loob ng FAR, hindi naman naglandfall. So nasa Philippine Sea pa rin siya mga kaibigan. Ang senaryo na tinutukoy natin dito mga kaibigan, senaryo number 1, posible pa rin mangyari habang hindi pa lumalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Marce. Senaryo number 1, posible po siyang maglandfall dito sa may bandang extreme Northern Luzon, which is pinag-iingat po ngayon at nakataas ang signal number 1. O yung senaryo number 2 natin, posibleng dire-diretso lamang siya at hindi po siya magla-landfall sa ating Philippine landmass. So doon tayo sa number 2 na posibilidad na mangyari, which is mas safe po ang ating mga kababayan. Dagdag kaalaman din mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, kapag meron po tayong banta ng sama ng panahon, mas maganda nakahanda po tayo. Ang sinasabi ko, huwag kayong matakot pag may bagyo. Matatakot lamang tayo, matakot lamang kayo kung hindi po kayo nakahanda sa mga bagyo mga kaibigan, dahil yun talaga ang nakakatakot. Number 1, mas maganda manatili tayong informed sa lagay ng panahon. Lagi po tayong mag-check ng update kung nasa na ba yung pinakalokasyon nito nga pong si Bagyong Marce. Pangalawa mga kaibigan, i-secure po natin ang ating mga ari-arian, mga kagamitan, para in case po magkaroon ng pagbabaha sa mga lugar natin, ay nakasave ng ating mga kagamitan. Yung pangatlo, lagi po tayong mag-imbak ng pagkain or kahit ano lang po yung kaya natin. Ang bagyo naman mga kaibigan, hindi naman yan tumatagal ng 3 hanggang 2 linggo. Ang pinakamataas na yan, pinakamatagal na 1 linggo lamang mga kaibigan. And then lalabas na rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung pang-apat po, sinasabi ko lagi, lumikas yung mga kababayan natin, especially yung dyan po sa Batanes area, Babuyan Island, sa Cagayan. Kapag alam nating tatahakin ng lugar na yun, dadaanan na ng bagyo, mag-iingat tayo, kailangan mag-evacuate tayo para iwas baha, iwas din po sa mga landslide mga kaibigan. At yung panglima mga kaibigan, magkaroon tayo ng constant communication, plano or pakikipag-usap sa ating lokal na pamahalaan, sa LGU, kung ano yung dapat natin gawin kapag merong ganitong sakuna. Panghuli mga kaibigan, manatili tayo sa ating kabahayan kung kinakailangan. Lalo na pag meron tayo nakataas na storm wind signal number 3 hanggang number 4, mas malakas yung hangin niya mga kaibigan. Pinaliwanag ganun po kanina. So mas magandang safe tayo, lalo na ating mga anak sa bantang
po ng banta ng bagyo, no? So mga kaibigan, bukod nga po dito kay Bagyong Marce, meron din tayong minomonitor na dalawang low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isang LPA mga kaibigan ay 10% yung chance na maging isang ganap na bagyo. Yung pangalawang LPA, nasa 20% yung chance na maging isang ganap din na bagyo mga kaibigan. So patuloy po natin yung minomonitor. Ang chances niyan maging bagyo or pwedeng malusaw, no? Pero yung pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility, hindi po natin inaalis yung mga posibilidad. Dahil nga po, dito kay Bagyong Marce, nahahatak niya, no, yung mga cloud cluster, yung mga kumpul ng kaulapan papalapit sa ating bansa. Kasama rin dyan, eto nga pong northeasterly wind flow or yung hanging amihan. Kaya napapansin nyo, medyo malamig po ang pag-uulan natin mga kaibigan, yung ihip ng hangin, dahil po yun sa hanging amihan. So mga kaibigan ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, hindi yan masyadong apektado nito pong si Bagyong Marce mga kaibigan dahil maigsi lamang po yung trap or extension ng hangin nitong si Marce. So maraming nagtatanong, may bagyo daw pero mainit, sobrang init sa mga lugar nila. Pinipiloso po tayo ng ilang mga kababayan natin mga kaibigan, nagbabalita daw pero wala naman daw bagyo. Hindi po porkit mainit sa inyong lugar, wala na pong bagyong mga kababayan ko. Lagi kong pinapaliwanag sa inyo, dito nga po sa may extreme northern Luzon yan. So hindi masyadong apektado ang Central Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao. Pero asahan din natin ang tsansa ng maulap na kalangitan sa hapon at sa gabi ay may mahina hanggang sa malalakas na pag-ulan dahil naman po sa mga localized thunderstorm at northeasterly wind flow. So tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, ipag-pray natin yung mga lugar na apektado po, no? Especially dyan po sa northern Luzon mga kaibigan dahil nga sila yung mas apektado nito nga pong si Bagyong Marce. Kasama na dyan, no, sa ipanalangin natin ng Cagayan, Babuyan Island, Ilocos Norte, Batanes area, sila yung dinadaanan ng mga bagyo taon-taon po sa ating bansa. So mga kababayan, mga kaibigan ko, yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili po tayong nakahantabay and please huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi ko kayong na-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po.